Isa ka maayo gid nga adlaw sa tanan naton yung mga tagpalamati. Good morning gid sa liwat sa tanan. Kag salamat sa Ginoo sa gid nga adlaw nga makapadayon kita sa program sa gid nga aga. And sa liwat ang Dios gid magapakamaayo sa inyo kag magapangamuy ala kita pero kita pamalandong sa pulo sa Ginoo. Nagapasalamat kami Lord sining bag-ong adlaw. Salamat gid sa pagtugot nga ma-experience siya namon Ginoo ang imo gid nga kaayo katutom sa kabuhi. Kaya Lord ugay sa amon sa gid nga adlaw kag ang tagsak mga nagapamati sa inyong program. Kaya Lord bless mo sa ila. Kag salamat gid Lord sa kay gyud na nimo sa liwat sa amon. Buksan mo nimo ini nga iyon nga baka meditate kami Ginoo sa iyo pulo. Bless ini sa among mga tingkusan si pray. Amen. Good morning sa tanan naton yung mga tagpalamati sa gid nga adlaw. Kag hoping and praying nga maka connect kamo no sa inyo tagsa ka mga Facebook sa gid nga aga. And Lord willing inyo man makita no ngaton nga program sa gid nga adlaw. Sa aton nga programa ang Daily Bread Broadcast diri lang sa aton nga stasyon sa Mulobulo Community Radio 88.3 FM. Salamat sa Ginoo sa ining opportunity nga kung sa diin ang bulaton sa Ginoo makapadayon sa gyapon kag indeed bugay lamang sa Ginoo na makapadayon kita sa palagad sa iya. Okay, sa gihapon diri kita sa Proverbs Ecclesiastes, no. Patataw, no. Ecclesiastes chapter 7 verse 7 kasiling, sigurado nga mangin pariho sa buang-buang ang maalamon nga tawo kun pangwarta siya kun magbaton ka sang lagay ginaguba mo lang ang imo kaugalingon. Mas maayo pa nga ang katapusan sang isa kabutang sang sa umpisa sini. Ang pagpasensya mas maayo pa sang pasang sa pagbabugal. Hindi ka magdali-dali pangakig kay ang kaakig amo ang kinaandan nga ginahimo sang buang-buang nga tao. Hindi ka magpamangkot nga mas maayo sang una sang sasubong kay hindi ini husto nga pamangkot. Ang kaalam maayo nga butang pareho sa palanublion makabulig gid ining sa mga nagakabuhi diri sa kalibutan kag makaprotektar ini pareho sa kwarta gani makabulig gid ang kaalam makatipig ini sa kabuhi sang tawo nga may ara sini. Huna-hunaa bala kun ano ang ginhimo sang Dios, sin-o bala ang makatadlong sa ginpatiko sang Dios. Kun maayo ang imo kahimtangan, magkalipay ka. Pero kun ara ka sa kalisod, dumdumang ang Dios hindi lamang nagahatag sang maayo nga kahimtangan kundi sang kalisod man. Gani hindi ta mahibaluan kung ano ang matabo sa palaabutan. Sa sining akon kabuhi nga wala sing pulos, nakita ko ini tanan. Ang mga matarong nga nagakalamatay sa piyak sang ila matarong nga kabuhi kag ang mga malaot nga nagakabuhi sing malawig sa piyak sang ila malaot nga kabuhi. Hindi ka magsubra kaayo o kon kaalam. Kun himuon mo ini, ginaguba mo lang ang imo kaugalingon. Hindi ka man magsubra kalaot, kag hindi ka magbinuang buang. Kun himuon mo ina, mapatay ka sa wala pa ang imo tion. Hindi ka magpasubra sa sadto nga mga butang. Dapat sa tunga
tunga ka lang kay ang nagatahod sa Dios wala nagapasobra. Dako ang mahimo sang kaalam sa isa ka tawo sang sa mahimo sang napulo ka pangulo sa isa ka syudad. Wala gid sing tawo diri sa kalibutan nga nagahimo permi sang matarong kag wala nagakasala. Hindi pagpamati ang tanan nga ginasiling sang tawo kay base kun mabatian mo nga ginapakamalaot ka sang imo kaugalingon. Kay nahibaluan mo mismo nga kadamo nga bises nga ginapakamalaot mo man ang iban. Gintistingan ko nga intindihon ang tanan nga nagakalatabo diri sa kalibutan paagi sa akon kaalam. Naghuna-huna ako nga maintindihan ko pero at ugali hindi. Hindi ko matungkad ang mga nagkalatabo mabudlay gid ini intindihon wala gid sing may makaintindi sini. Pero padayon ako nga nagatuon kag nag-usisa agod maangkon ako sang kaalam kag sabat sa akon mga pamangkot. Kag agod may baluan ko kon daw ano gid kabuang-buang ang tawo nga nagahimo sang malain kag daw ano kalain sing ulo ang tawo nga nagabinuang. Ako nga manugwali nagasiling kinahuna-huna ko gid sing maayo ang tag sa kabutang sa akon pagpanghita sang sabat sa akon mga pamangkot. Sa gihapon wala ko makita ang mga sabat pero amo ini ang akon nas sapwan. Sa 1,000 kalalaki isa lang ang matarong pero sa 1,000 kababaye wala gid sing matarong. Grabe naman. Labaw sa tanan nasapwan ko nga ginhimo sang Dios ang tawo nga matarong pero madamo sang dihot ang tawo nga hindi matarong. Kabay pang Dios pakamaayo no sa iya po. Ngatong pagkataon. Okay. Malandong kita no. Sa ato niya ginbasa kagina sa libro sang Manugwali 7 hasta sa katapusan sining bersikulo. Sang kagapon gintun-an naton ang counsel for better living kag nakita naton nga ang pipila ka mga panguna-una o dira sa sinulatan ni Haring Solomon. Una, kita naton nga ang honor is better than luxury. Ikadua, ang aton death day is better than your birthday. Ang aton nga funeral or a funeral is better than a party. And sinigid nga aga, let's consider sa verse 7, the end is better than the beginning. Ang katapusan mas maayo pa sang sagin suguran. Amo na gani nga may saying kita nga it is now not how you start but how you finish. It is not how you start the race but how you finish the race. May saying man kita nga it is how you start a race and how you finish a race. Ako po silang paano ka nagsugod sa dalaganon that counts and how you finish the race. Kung paano ikaw magtapos ang imo dalaganon. Pero sa aton kabuhi Kristohanon, kung kaisang aton pagsugod sa sining kalibutan,
hindi nami ang aton start sa pagsugod sining kalibutan. Hindi nami ang aton, kumbaga ang aton pagkabuhi sining kalibutan. Laway ang aton pagkabuhi una pagsugod sining kalibutan, tama sa aton kaslawayon. Wala kita nagakilala sa Dios, wala kita nagatalupangot sa Dios. At the moment, at the very end of our lives, we go back to serve Him. Amo na pinaka the best nga makonsider naton siguro nga end is better than the beginning. Now, nga naghambal ini ang manugwali sining comparison. Naging kumparar niya nga mas maayo ang katapusan sang saging suguran. And this is similar to what we have already seen. Similar ini sang nakita na naton last time sa mga comparison nga nakita naton nga ang adlaw sang isa sang kamatayon mas maayo pa sang sa adlaw sang pagkatao. But the principle may arang aplikasyon to more than just one overall life. So paano ini naton ma-apply sa aton kabuhi? How this is so applicable sa aton kabuhi? Madamo sa mga project na nag-start with good intention but are not completed. Damo sa project na nagsugod pero wala na kompleto. Wala na human, wala na tapos. Ini nga mga project. Kung naton lang taon, it go back sa ginatawag naton failure. Na failure lang. Ini nga mga butang. Sa kabangdanan nga wala hindi na able sa pagtapos ini. And it is when they are finished that we can truly look back with satisfaction. Kung matapos na ini, mabalikan nimo no, yung may ara ka ginatawag naton satisfaction. And madamo sa mga butang nga nagsugod with grief and difficulty and only end in joy and peace. May nagsugod sa ginatawag naton kabudlayan, kasubo. Pero naggintapos ini nga may ara kalipay kag may ara kalinong. Ambal gani isang Psalm 126 verse 5 to 6 sila niya. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing shame with him. May mga times sa aton kabuhi that we are sorrowing. Nagahibi kita, nagaantos kita, naga-struggle kita. But the end, only we realize that it brings joy and peace. Diba? O ikaw nga student, ikaw estudyante, you struggle sa imong pagtuon. You struggle sa imong journey, sa imong pagtuon. Until you reach the bottom line, kalabot mo na ang katapusan. And then, there will be joy, there will be peace. Una, ga-struggle ikaw. You struggle with so much pain sa imong life. And that moment, nakita nimo nga it is the Lord nga nagabulig sa imo. So our primary concern should be how things will turn out in the end, rather than how they may look at the beginning. Bawo ka nami sa pagsugod. Nami sa pagsugod. But the question is, matapos gid bala?
matapos kita. To help us focus on the end, it is good to remember that in the beginning there is difficulties. Damo gid man niya makakabudlayan sa pagsugod. But let us continue the race. Sa pagkabuhi Kristohanon, it is not easy, hindi mahapos ang aton pagkabuhi Kristohanon. But let us remember, let us continue to go. Let us run the race till the end. Because the end, there will be joy, there will be peace. Diba? Mayara gid kalipay, mayara gid kalino. So end is better than the beginning. Another one, patience is better than pride. Patience is better than pride. Ecclesiastes chapter 7 verse 8 and 9. See, the end of things is better than its beginning, and the patient spirit is better than the good, proud in spirit. Do not listen in your spirit to be angry, for anger rests in bosom of fools. Ang pasensya ko na in spirit, mas labing maayos ang sa bugalon nga espiritu. Kay ang bugal malaot, ang bugal iya sa yawa, iya sa panulay. Pride is evil and is of the world. Iya sa kalibutan. Ano ang balsang 1 John 2:16? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, it is not of the Father, but is of the world. Iya sang kalibutan, iya inisang yawa. Ano pa gid? Matthew 7 verse 21 to 23. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thief, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness, and all these things come from within and defile a man. So pride is evil and is of the world. Nga ang patience is better than the proud in spirit. Mas maayo pa nga maungin mapasensyahon kita sang sa bugalon kita. Bugalon kita. So patience is a virtue to be pursued by the man of God. One of the character nga gina tudlo sa Ginoo sa aton amo ang ginatawag naton pagpasensya. Mangin mapinasensyahon kita. Sa lang sa 1 Timothy 6:11, but you, O man of God, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Natuluan kita sa Ginoo sang maayo nga butang. Titus 2 verse 2, that the older men be sober, be reverent, temperate, sound in faith, in love, and in patience. Kinanglan naton sa ginatawag naton mapinasensyahon nga tagipusoon. Tiyan mo nang kinanglan naton. Kinanglan naton magbatas. Ang pagpasensya mas maayo pa sang sa pagpabugal. Di ba? Di dapat iposes naton ina mapasensyahon. O pasensya ka lang yun. Sang sa bugalon ikaw. Why is patience is better than pride? Nga, mas maayo ini sang sa bugal. Pride leads to contention and destruction. Anong padulungan sang tao nga bugalon, tikalon, destruction.
Proverbs 13 verse 10. By pride comes nothing but strife, but with the well advised is wisdom. Di klaro? Proverbs 16 verse 18, siling, pride goes before destruction, and a haughty spirit before fall. So makita naton nga ginkomparar dire ang pride nga lead ini to contention, lead to destruction. Another one, pride leads to anger, which reside in the heart of the fullness. Ara di gali sa tigipusoon sa mga malauton. Sinidrio, Proverbs chapter 7 verse 9, siya, Ecclesiastes chapter 7 verse 9, siya, hindi ka magdali-dali pangakig, kay ang kaakig amo ang kinaandan sang nga ginahimo sang buang-buang nga tao. Iklaw ay man nga balong kita buang-buang, no? Kung mangakig kita, kung mangin bugalon kita. Patience, on the other hand, is indicative of wisdom. Nag-indicate lang nga you have wisdom and necessary to salvation. He who is slow to wrath has greater understanding, but he who is impulsive exalt fully. Romans 2 verse 7. Eternal life, those who by patience continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. Nantawan bala naton mga hinigugma nga ang pasensya magalid ini sa kinatawag naton life. Why? Kung tikalon ka, bugalon ka, permi ka lang may. Permi ka lang may kontra. Permi ka lang may kontra. So, this is the thing aton i-remove sa aton nga life. No? So, patience is better than pride, according to Ecclesiastes. Another one, the present is better than the past. Ang aton nga present, which is today, mas labing maayos ang sa aton nga past. Sometimes we compare, balaging comparar naton, mas maayo tuya sang una kay barato tuya ang barato tuya ang bugas, barato tuya ang balaknon. Sang una ya tag salapi lang ang ang tinapay, tag piso lang, no? Sa una may piso ka, may miding ka na. Sa una may pulo ka piso, busog ka na. Sa una ang dulce tag 25 lang na, subong niya tag piso na, no? Ang max subong tag 3-5. Ang mga cheese curl subong sang una tag 1.25 lang na, subong niya tag 2 na ka piso. Kung may piso man, tama man kajutay sang unod. We compare sang past kag present. But according to Ecclesiastes, according to Manugwali, sa niya ang present is better than the past. We are not to say why were the former days better. Hindi kita magsiling nga mas maayo pa ang nagligad sang sasubong. Because people often reminisce about the good old days. Ginareminisce nila, ginadumdum nila ang mga maayo nga mga butang in the past, kag gina-compare nila in now, in the present. So ginakumparar nila, mas maayo to sa una sa amo niya time. Isubong niya, lain na gid. No?
Mahal na gid ang bugas, mahal na gid ang amo sini, mahal na gid ang amo sini. Sa una may 500 ka, yawan ka na sanggin pangumpra mo, yawan ka na hakwat. May 100 pesos ka sa una, may isda ka na, kumpleto ng imo mga kinanglanon sa imo kusina. Kumpleto na imo mga kinanglanon sa imo kusina. Ga-agree mo ka mo sila. People often reminisce about the good old days. They often bemoan that things were better than now. They are thinking nga maayo to yung sa una sa subong. Balik ka to balik ka to sa una. Kung makabalik ka pa to. Why one is not wise in thinking this? Hindi kita wise sa pagpanguna-una nga maayo subong sa una. Because number one, memory has a way of forgetting bad things in the past. Tungod ang aton nga memory, we forget sa mga bad things in the past. We only just remember what is good thing in the past. Kapatay makamuna. Ang ginadumdum talang mga maayo nga mga butang sa una. Wala ta ginadumdum ang mga malaot, mga malain ng mga butang in the past. Okay? Even if one experienced trial in the present, there is a cause for rejoicing. Bisan pa nga ang isa ka tawo naga-experience subong sa pagtilaw subong at tion, pwede sa gihapon makapangalipay siya. Pwede sa gihapon maka-rejoice siya. Ano ang balas ang pulo sa Ginoo? James 1 verse 2 to 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, but you may be perfect and complete, lacking nothing. We may neglect opportunities for much good in the present by dwelling on in the past. Pwedeng i-reject natin ang mga opportunities now in the present and we dwell on in the past. Pwedeng i-reject natin ang mga maayo nga mga butang now in the present more than sa mga pakalabihon, labawon, kag magadwell kita in the past. Nami ito yung sa una. What about today? What about now? Sa mga gina-enjoy nimo, ang mga maayo nga mga butang subong. Hindi ka na namian, hindi ka na maayo. Diba? Maayo naman subong. Sa una, ginalakat mo pang pinakalayo nga lugar. Subong, gisakay ka na sa motor, gisakay ka na sa lakyan. Diba? Maayo na. Mas maayo na sa una. Wala mo man na makita. Wala nato na makita. Ang ligad lang naton yung mga experiensyahan in the past naton yung mga experience ang itong nakita naton. What about today? Mga experience naton yung mga manaming yung mga experience naton. And sometimes ikita lang naton ang advantage sang una kag sang subong. Pero way naton makita ang advantage subong sang una. Ibla layo lang kung kumparar nimo. Speaking of wisdom itself, the preacher tell us that the present is better than the past. What is important today is now, the present. Because past is past. Past is already done. Tapos na. Oh? Whatsoever, tapos na to ya.
what is important is now. Okay? Then, second to the last. Wisdom is better than wealth. Ang kaalam mas maayos ang sa manggad. Kung malamon ka, mahapos lang man ang magkabot, no? Paglabot sa ginatawag na to. Wealth has its advantages. Money can serve as a defense in life. Pwede ang imo kwarta makadepensa sa imo, especially kung may ara kaso-kaso. Siya sa Ecclesiastes chapter 7 verse 12, for wisdom is a defense as money is a defense. But excellence of knowledge is that wisdom gives life to those who have it. Proverbs 10 verse 15, the rich wealth is his strong city. The destruction of the poor is their poverty. Ang destruction lang man niya sa mga pigado, amo ang ila kapigaduhon, bla, ang mga paluluoy ila kapigaduhon. Ang manggad lang man sang tao sa manggaranon ang iyang amo naman naging sandigan niya. Bukon wala naman na siya. Oh? Amo nang advantage sang kwarta. Money can attract many friends. Tuod gina, no? Kung damo ka kwarta, it attract other people, it attract of peoples. Damo ka manginabyan kung damo ka kwarta. The poor man is hated even by his own neighbor. Ang pigado nga tao, ang makaluluoy nga tao, pag kaugtan siya sa iya mga kaingod. Kainitan siya sa mga kaingod. Ano abi kay pigado gisay mo? Ano abi kay salig lang sa akon mo? Diba? That's the reality. But according to this verse in Proverbs 14 verse 20, the poor man is hated even by his own neighbor, but the rich has many friends. Ang mga manggaradon, damo kwarta, damo abyan, damo kwarta mo. Nga damo sila abyan, kay may kwarta sila. Kung wala na sila kwarta, wala na sila abyan. Kaya ang mga tao, paisa galagas na sa manggad sang tao. Abyan tadi kay may kwaon tadi mo. May palihid-lihid tadi, pabit-abit tadi kay parang may kwanta. Ilalahay ka mo dayon kung may kwarta ka. Kung may ka kwarta, hindi ka mo kilalahay. How wisdom is better. Nga kaya importante gining wisdom. Nga mas maayo ni siya yasan sa manggad. Riches do not profit one day in our wrath. Ang kamanggaran hindi na maka-profit sa aton sa adlaw sang paghukom, but righteousness delivers from death. Ang pagpakamatarong amo maga-deliver sa aton gikan sa kamatayon. The presence of wealth often makes things worse. Ang presensya sang manggad amo pa ni kinsa naga atag sang kalautan sa aton. Nga, because people will attack us. People is going to deliver us sa kamatayon. Kaya gusto nila kwaon ang manggad nga imo na pusas. So halong mga ika mo nga damo ka gali gwardiya sa imo balay, hadlukan ka sudlon, hadlukan ka kawatan, hadlukan ka patyon, damo ko gwardiya. Bla. Di ano may gwardiya sa mga pigado kay hindi gani kasarang bakal gani bugas gani ka palulukoy pa. La? So the presence of wrath of wealth often makes things worse. Di mo siya damo ka kwarta, ipay-lipay ka na. Damo sa kwartahan nga tao, hindi ba satisfy sila kabuhi. Damo sa mga ranon nga tao, wala man nalipay sila kabuhi. Gives, as when marriages and business partners fight over who gets the money. Diba? Mga business partners, ang mga mag-asawa, kailanaway permi tungod sa manggad, tungod sa kwarta. Mga business partners, diba? Tungod kay ang akong share do gamay lang haw. Mahalin ako inaaway kami, diba? Wisdom gives life to those who have it. Wisdom gives life to those who have it. Makita po natin diri wisdom
will make the best use of one's wealth as a defense. Kung may kaalam ka, maging wise ka sa pagpalakat sang imo manggad. Kung may kaalam ka, maging wise ka sa pagpatikang sa mga butang nga ara sa imo. Wisdom will help one weather the storm of wrath. Ang kaalam amuning bulig, no? Nga ang mga kapipitan, ang mga pagtilaw sa kabuhi, imo masugata nga may kaisog, may kabakod, may kaligunan. Tungod kay amo ni ang nagahatag sa imo sang kaalam. This is the source of your ability, your wisdom. Kabalo ka na mag-decide whether to weather the storms. Okay. And finally, ang managwali nagahambal diri sa counsel kung paano mangin maayo ang aton kabuhi. Let me read to you sa verse 13 and verse 14. Una-hunaa bala ninyo, bala kung ano ang ginhimo sang Dios. Aton paminsaron kung anong ginhimo sa Ginoo. Sino bala ang makapatadlong sa ginapatiko sang Dios? Di bala wala? Kung maayo ang imo kahimtangan, magkalipay ka. Pero kung ara ka sa kalisod, dumduma nga ang Dios hindi lamang nagahatag sang maayo nga kahimtangan, kundi sang kalisod man. Gani hindi ta mahibaluan kung ano ang matabo sa palakabot. Aton gyud ibutang sa aton nga mind. Oh? So lastly, resignation is better than indignation. Oh. Resignation is better than indignation. Maghambal gani kita indignation. It means anger or annoyance, provoke what is perceived as unfair treatment. Ang aton bala pagkainit, no? Mangakig ka dayon, no? Dasig ka mangakig. So there are some things that we cannot change. May mga butang nga hindi naton mabag-o. Kag ang Ginoo may tinutuyo sini God has a purpose which we cannot change. Nga hindi naton mabaylo. Consider the work of God. For who can make straight what He has made crooked? Kung ano ang ginpatiko sang Ginoo, hindi na naton matadlong. And His purpose allows for both days and prosperity and adversity. Sa adlaw sang prosperity, we need to be joyful. Sa adlaw sang adversity, let us consider God. That God has appointed sa mga butang sining kalibutan so that magsalig kita sa iyo. So that mag-rely kita sa Ginoo. And we need to deal with this in the best way. Paano natin ini-deal? Number 1, enjoy the days of prosperity. Talipay kita sa adlaw nga Ginoo nagapa-prosper sa aton. And sa adlaw nga may ara adversity, i-consider naton ang mga matun-an naton sa sining mga adversity sa kabuhi. Tun-an naton nga magsalig sa Ginoo, hindi magsalig sa mga butang sining kalibutan. Hindi ka magsalig sa imo kwarta, hindi ka magsalig sa imo manami nga balay, hindi ka magsalig sa mga pagkabutang nimo.
Sa lakyan nimo hindi ka magsalig dira. Salig ka sa Ginoo. It does no good to get angry about things we cannot change. Hindi makabulig sa imo ang pagpangakig kung ang mga butang sa imo kabuhi nga nagaabot laway, lain. Hindi makabulig sa imo ang pagpamuyayaw, hindi makabulig sa imo ang pagkainit sa imo ulo, hindi makabulig sa imo ang pagpangaway sa ibang tao. Kundi ang makabulig sa imo amo ang imo connection sa Ginoo kag pagpalapit sa Ginoo kag pag-surrender sa Ginoo to recognize His help sa imo kabuhi. Hindi makabulig ang pag-ugtas nimo ayo sa imo, kundi ang makabulig sa imo ang imo connection dira sa Ginoo. Trust Him. Pangamuyo sa Ginoo and trust your life to Him. Now, as we saw earlier, there is both a time to weep and a time to laugh. May mation gud nga makakadlaw kita. Pag may tion man nga nagahibig. Not everyday lipay kita. May mga adlaw nga subo kita. May mga adlaw nga hindi nami ang senaryo sa aton kabuhi. But we are trusting the Lord that He is the one na nagkakapit sa aton tagsa. So kung ano man ang ginahambal sa aton sa manugwali, simply that we are reminded that honor is better than luxury. Your death day is better than your birthday. A funeral is better than a party. The end is better than the beginning. Patience is better than pride. Present is better than the end. Wisdom is better than wealth. Resignation is better than indignation. So if any of this sound foreign sa aton nga panguna-una, bear in mind that it comes from one who experienced everything life has to offer. Naghalin ini sa tao nga he experienced life, he observed what life is all about. Who found life under the sun lucky. Who offer counsel from the perspective of wisdom and inspiration. Who provides this counsel that we might make the best use of our time under the sun. Ang pamangkot this morning, mga abyan kami gugma, are we willing to accept this counsel and benefit from it? Or we learn the hard way? And often only too late to do sa paghimo sini. Sini sa Bible, he who has ears to hear, let him hear. Kung sino ang makabati, nagapamati, may dulunggan, pamati, kagpamati ini. Kabay pa utod kay may gugma, let's us remember sang counsel for better living. Proverbs chapter 7, Ecclesiastes chapter 7, we are reminded nga everything has time. May tion gid ang kanan nga butang. We are reminded kung anong Ginoo sa aton kabuhi. No? Kag this is the observation sa isa ka maalamon nga tao. Salamat kita. Kay tungod sa iya kaalam, we are reminded nga aton life sini kalibutan short. We are reminded nga dapat naton itugyan sa Ginoo ang aton tagsa nga mga kabuhi. So ang Ginoo gid magapakamayo sa aton no sa ligid nga adlaw, and God bless us all. Pray kita Ginoo, salamat gid sa imong pulong. Salamat Lord sa imong mga kamatuoran.
And I hope and I pray, Lord, nga makita ini sa tagsa ka mga nagapamati sini. Kaya lantaw sini nga program. Kita nila Ginoo kamaturan sa Upulo. We are advised, Ginoo, na magkabuhi sa idalom. Sining adlaw, apang hindi kami magkalipat nga ngamon kabuhi, under Ginoo sa imo pagkontrol. Ikaw ang nagkakapyot sa akong kabuhi, hindi kami. Hindi kami among may gahom sa akong kabuhi. Ginoo, adamo ikaw sa mga butang ginkumpara. Ano kita na mo Ginoo kung ano ang labing maayo. I-bless ini sa among mga tibuso ni Jesus. Again, may gid nga adlaw sa aton mga tagpalamati aton ini lawago no aton mga nagapamati sige nga. Good morning kay Pastor Riniel Valdez dira sa Sipalay, Mina. Mayo gid nga aga sa imo Pastor Riniel kag kay Ma'am Helen kag kay Yado Rail kag kay Maninoy Pakito Agudo, Maninoy Jima. Podra kay amigo Ernest Jan Magwan. Kag mayo nakapagbantay sa imong baligaan sa merkado sa Mina. Good morning kay Pastor Arnil Midis from Bantayan Bay. Kay Utod Samuel Tiad, may gid nga aga. May gid nga adlaw sa imo. May ginapa great sa aton kagina diri no si yun eh. From Cesar, no? Itabag Equipado. Sila niya, good morning Pastor Katanos kay sa nagapamati sang pulong sa Dios. Gusto ko lang tamyawon sang happy birthday ang akon manghod nga si Gina Diding Islapor sa Banga Kandoni. Okay? Ta Diding, happy birthday kag according sa imo nga utod. Happy birthday kuno sila niya. Oh? Ding, happy birthday and God bless. So, happy birthday according sa kay Cesar Tabag Equipado. Good morning man sa kay ng Ginalyn Kagod Katanos. Good morning. May gid nga adlaw sa imo kay Ma'am Juna Hongko Abastillas. Good morning. Kay Tajima Alombro Galiantes. Good morning. Kag nang Rilin Gayem Salguera, good morning. Kag sa tanan no nga nagalantaw watching from Macau. Okay? So mayroon pa din nga nagalantaw sa aton Pastor Johnny Dayunog, maigig nga adlaw. Kay nang Rochelle Calambro Kagod, good morning. Kay Tata Herrera GM, good morning. Maigig nga adlaw sa imo. Thank you so much sa pamati gid no sinigid nga adlaw sa aton nga program. Good morning man sa Panimalay Kabalfin. Good morning man sa kay nang Ruda Kari Kalumag Alegria. May gid nga adlaw sa imo nang Ruda kag sa aton nga mga abya no kay Pastor Roy Kalumag dira sa San Jose Gospel Radio, may gid nga aga. And good morning man sa Almasol family sa Panimalay de Guzman, good morning. Maninay Tisa, may gid nga aga sa imo dira, may lang pagbantay na sa imo nga tiyangge. Pod kay Maninay Arman, may gid nga adlaw kay sa mga kabataan. Good morning man kay Maninay Milani Mendoza Ikana. Kag kay Maninoy Ray, Maninoy paayo gid. Oh. Praying gid sa imo nga complete nga pag-ayo. Kay Irene Malunis sa Malunis family, good morning. Kay Maninoy Isidra at kay Maninoy Samuel. Campillanos family, good morning. Sa kay Tawarlita Campillanos.
sa panimalay ni Anong Andibon, panimalay ni Nong Ayan, kag panimalay ni Choi Wan, kay Tarot Ilban Buena, mayagid nga adlaw, kag good morning. Kay Maninoy Pedro Itabag, good morning. Mayagid nga adlaw. Kay Elaine Arca Hilaga, good morning. Salamat gid sa pag-view no sa aton sinigid nga adlaw. Escabarte family, good morning. Elliptico family, good morning. Imbang Palma family, good morning. Good morning man sa Panimalay Imbornisa. Good morning man kay Pastor Mark Padilla dra sa Candone. Maninoy Robert kay Pastor John. Good morning man dra sa Piyo Quinto family, no? Maninoy Birong. Kag good morning man dra sa Babas family. Good morning man sa iladra ni Sir Bubik, no? May ginyadlaw. Lagunday family, good morning. De La Piña family, Itabag family, dira sila ni Maninay Mima, Dayraima, good morning. Santiago family, Ilumba family, good morning gid. Ito na family, Ita Jube, no? Lutas family, good morning. Lukton family, good morning. Good morning sa Talco family. Resuela family, good morning. Orbisayan family, good morning. Tabuada family, good morning. Talyon family, good morning. Good morning man dira sila ni Nay Ninet, no? May gid nga adlaw. Kay Pastor Iler John Mualya, good morning. Good morning amigo kag sa kay misis mo kag sa imo mga kabataan may gid nga adlaw. At sa mga abiyanta nga dira sa Bacolod. Kinang Mabel, good morning sa imo nang Mabel. Rubino family, good morning gid. May gid nga adlaw sa Rubino family. Disina family, good morning. May gid nga adlaw sa Disina family. Sunod kung may kuan, may chimpo. Sunod bigo may chimpo. Good morning man sa Panimalay Tagwas. Good morning kay Pastor John Alico, dala sa Payawan. Kay Ma'am Grace Lutas, good morning. Kay Rosmelinda Samson Kabuga, good morning. Good morning man sa Panimalay Katanos dito sa Manduao. At the same time dito sa kay Grace Ann Calambro, ako ni nga classmate sa Manduao. Kita ay ba? Dito sa Manduao. Kay nang Luzbe Katanos, good morning. Kay Uncle Romeo Katanos, good morning. Kay Romeo Katanos sa Manila, man gilantaw sa aton. Good morning. Okay, sa tanan-tanan naton yung mga tagpalamati. Good morning gid sa inyo tanan. Kag salamat gid sa inyo nga pagbuylog sa sining buluhaton kag sa sining program. Ang Dios gid magapakamaayo sa inyo tanan. God bless us all.